So ito, dumating na nga yung ating Bluetti. And this is the AC180. So in-order ko to sa Lazada, sa Last Mall. And mabilis tong shipping niya actually. Ilang araw lang dumating din sa akin agad. So today, unbox na natin siya. Actually, na-unbox ko na to before. Ipapakita ko lang sa inyo yung point of view kapag kayo yung naka-receive ng item. So, pagbukas natin ng box, meron siya ulit another box wherein maganda siya kasi extra safe yung mga package natin. So, makikita agad natin yung logo ni Bluetti. Ayan. So, also reminder nga rin pala, no, kung magpo-purchase kayo ng mga Bluetti products, ilagi nyong i-keep yung box in case na kailangan nyo itong i-return for warranty purposes din as well. So, meron tayo ditong manual. Ito yung manual niya. Ayan, nandito lahat ng mga informations na kailangan nung i-check. Kung may mga error codes or everything, you have to check with the manual. Then, meron din tong warranty card. Ayan. Meron din tong box, which is includes or yung nilalaman niya is yung mga power brick or yung power cord. Ito yung kanyang solar cable. Ayan. So, barrel type na yung ano niya, yung pinaka-ulo niya. Then, MC4 connector. Then, meron tayo cigarette lighter. Yan yung kapag gusto nyo i-charge dun sa mga kotse nyo. And then, we have here yung power cord na. Wala na pala siyang power brick, by the way, sorry. So, ayan, plug and play lang talaga siya. So, makapal din yung cable niya. Then, meron din siya itong napakakapal na casing. So, for extra protection din talaga siya. Then, we have here yung actual unit. May kabigatan tong unit na to, itong AC180. Siguro dahil because ang laki ng battery capacity niya. So, ayan. Kunin ko muna. So, wala naman tayong ibang makita pa sa box so far. Ayan lang ang laman ni Bluetti. So, gilid muna natin to. And ito yung actual unit. Pakita natin ng maayos. Ayan. So, ito yung AC180 wherein meron siyang input power na 12 to 60 volts. And then power and yung AC, DC, 100 watts na type C. And then yung mga USB functions niya. Then meron din siyang 4 na AC adapters or AC plugs. Wherein ito ay 1,800 watts and 1,152 watt hour. Meron din siyang 120 na watts for the cigarette lighter. So sa gilid naman, dito natin makikita yung kanyang circuit protector, input for the AC, pag i-charge, and then yung grounds, and then yung fan sa gilid. So sa likod makikita natin yung other informations ng ating Bluetti AC180. Then dun sa other end naman, or sa likod pa rin, ayan, sa gilid, ayan yung kanyang another fan. Diyan lumalabas yung init. So, sa top naman niya, andun din yung kanyang 15 watts na wireless charger. So, good na good to. So, i-review na natin.
So dito meron tayong PLDT na modem na nakasaksak siya sa AC power at meron din tayong dalawang AC powered na electric fans. So kung makikita natin, yung input niya is same dun sa output. Means to say, that is what pass-through charging means. Kukunin niya lang yung kinakailangan na kuryente mula doon sa grid natin. Yan, kung makikita nyo, nakakabit siya sa mismong AC plugs natin or sa kuryente ng Meralco. So this time naman, i-check natin yung UPS function niya. Yung UPS function na ibig sabihin, uninterruptible power supply, wherein kapag pinatay natin yung kuryente coming from the grid, dapat meron pa rin kuryente or hindi mapuputol yung kuryente. So try natin, dapat hindi mamamatay yung modem natin. So ayan, kung makikita nyo, gumagana pa yung mga fan at gumagana pa rin yung modem without any interruption. So napakaganda nito para sa mga taong nag-work from home kasi in case na mawalan ng kuryente, may kuryente pa rin yung mga modem nyo. So this time, itatry naman natin yung power ni AC180. Meron tayo ditong 1,500 watts na electric kettle. Tignan natin kung kakayanin niya magpainit ng tubig. At ayun nga, kulong-kulo na yung ating electric kettle. So pwede na tayong magkape. So kung makikita nyo, meron pa siyang, medyo marami pa siyang tubig. Siguro mga 1 liter ata laman nito. At yung nabawas lang sa ating power station is just 15%. So imagine, napakarami nating may init na tubig. So this time, itatry natin, itest yung ating AC180 sa ating 1 HP na TCL aircon. So turn on na natin siya. Ayan, titignan natin kung gaano siya magtatagal. Isa-set natin siya sa pinaka malamig na temperature. So babalikan na lang natin kung gaano siya katagal magagamit. At nalobat na nga ng tuluyan ng ating AC180. At kung makikita nyo, tumagal ito ng
1 hour and 55 minutes at nakakuha tayo ng 1,067 watt-hour compare sa kanyang original capacity which is 1,152 watt-hour, which is napakaganda na nun, napakatagal na nun. Also normal dahil yung inverter niya is kumakain talaga ng capacity. So this time naman, it's another aircon test wherein isa-set naman natin siya sa normal na settings. Kasi kanina, yung settings natin, ito yung pinakamalamig pero ngayon, ilalagay lang natin siya sa normal namin na ginagamit which is 22 lamang. So tignan natin kung gaano katagal natin siyang magagamit. At ayun nga, nalubat na nga ulit ang ating AC180. So titignan natin kung ano yung nakuha natin na capacity. So yung capacity na nakuha natin is 1,035 watt-hour, which is really good kasi mas matagal natin nagamit yung ating AC dahil 3 hours and 34 minutes. So sulit na yan.